Kamusta mga tol? Mahina ba talaga itong Gilas Pilipinas na pinadala natin sa SEA Games ngayon? Malamang nga ba matalo tayo ng Thailand o kaya Indonesia? Abay, tarayin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, balikan natin ha. Unang laban ng Gilas, nakalaban nila Malaysia, di ba? Ang starting center natin doon, si Abu Sayyaf Tratter. Ang naging problema ng Gilas dito, simula pa lang mga tol, kinain talaga tayo sa loob ng Malaysia, no? Kasi nga, si Abu Sayyaf Tratter lang yung sentro natin. Ayun nga, basket, may kasamang foul. Yan mga tol, no? Medyo mali talaga yung sentro natin na yan, ha? Si Abu Sayyaf Tratter kasi 6'5 lang yan, eh. Yung power forward natin, si Bea Maloso, hindi naman talaga power forward yung laruan yan, di ba? O yan, na-score na nga tayo sa loob. At kunwari si Tito Boy napapwesto sa labas, nahila palabas, wala na talaga no? Eto si Bea Malonzo, matangkat naman talaga yan mga tol pero hindi naman talaga power forward yan, di ba? Wala nga, na-score na nga siya dyan oh. Tapos isa pang big man natin, si Justin Chua. Ikaw mga tol, dapat ginagawa natin power forward Yari talaga tayo dito kapag Thailand kalaban natin. Tapos sentro natin si Justin Chua. Nako po, offensively mga tol ha. Mas gusto ko pa nilalaro ngayon ni Justin Chua kesa kay Bea Baldog Malonzo. Pero sana gawin 4 mag 5 mga tol no? Wala, napasana nga siya sa poste, tumira na nga, patay ka dyan. Si Tito Boy lang yung kaisa-isang magandang nilalaro sa mga big man natin. Lalo na doon, laban sa Vietnam no? Nakarami talaga si Tito Boy doon Wala nga, jumamper, patay ka dyan. Ito, crucial pa yan ha. Yan mga jumpers na yan ni Tito Boy mga tol, napaka-importante talaga niya kasi ang dami nating player ngayon na baldog sa labas, diba? Kaya nga ang ginawa ng Vietnam sa atin, ganyan, sinikipan talaga nila sa loob So kailangan talaga makakonvert ni Tito Boy palagi itong mga gatong jumpers sa labas. Patay ka dyan. Kapag umiipit ang depensa tapos nag-pick and bumps Tito Boy, nako, portion mau-open talaga Nakashoot pa nga siya ng crucial na 3 points sa fourth quarter no? Wala, Tito Boy, portrait. Magandang umaga kaibigan. Tara, 3 points tayo. Tingin ka mga tol ha, si Tito Boy lang talaga yung nag-iisang legit na sentro natin ngayon sa Gilas na to. Kapag nawala si Tito Boy, huwag naman sana mangyari. Kunwari, na-foul trouble o kaya na-injured, nako po, wala na talaga. Ibigay nyo na lang ang pusta, patayin nyo na yung ilaw, sayang pa kuryente dyan. Kasi, ang lalaki ng kalaban ng Gilas ngayon no? Eto nga Vietnam mga tol, para mas malalaki pa kasi sa Gilas So, kailangan talaga natin si Tito Boy sa ilalim sa mga ganyan, no? Mga layup na ganyan, no? Tapos, laban sa Malaysia, nag-leak pa yung 3-point shooting na sa first quarter no? Kasi mga tol, kulang talaga sa respeto yung Gilas natin Sobrang lalim Tito Boy, tamo, kitang-kita tuloy yung bakal portrait, patay ka dyan. Ibig ko sabihin, ang kulang sa respeto, talagang hindi man lang nila tinataasan ng kamay tumitira no? Tuloy, tinan mo tinirahan lang ng harap-harap sa Ferdinand, tinitigan lang ng Ferdinand Okay na nga, portrait, patay ka dyan. Kaya kahit kapag kumukuling tayo sa loob, yung mga close-out natin, medyo mabagal talaga Kaya yun, nalamangan tuloy tayo ng Malaysia sa first quarter. Kahit dun sa laban sa Vietnam no? Naging problema ng Gilas tong ganito Tulad niya, nagbababa pa lang ng bola. Inabangan niyo na unang isa kasi nauna sa pagbaba si Tito Boy no? Tapos hindi mo na sinubukan magkutas. Ayan no? Libre-libre tuloy yan, portrait, patay ka dyan. Kanina sabi natin, di ba? Maliit ang lineup ng Gilas natin. Kaya yan, kumukulig tuloy yung Gilas natin sa loob. Pero dapat naman siguro, kapag kinikot palabas ng bola ha, dapat pilitin pa rin palagi ng Gilas na mag-close na mabilis, di ba? At mag-contest pa rin na maayos hanggat kaya nila. Tingnan yung Ferdinand, walang yan si Ferdinand. Hindi naman na mag-contest no? Akala ata, ayos tubig lang ang pustahan dito. Kita tuloy yung bakal, portrait, patay ka dyan. Hoy, like mong hayop ka ha, matatalo na yung Gilas natin, hindi ka pa rin mag-like? Mag-like ka na! Doon nga sa laban sa Vietnam mga tol ha, noong nagsimula na nilang respetuhin yung tira ng Vietnam, tsaka lang nagsisablay 3 points sa Vietnam no? So dapat mga tol, umpisa pa lang dapat ng laban, respeto na dapat kagad, i-challenge na dapat kagad lahat ng tira, di ba? Wag tatamad-tamad dapat hindi porket feeling nyo mas mahina sa inyo kalaban nyo, lalaroin nyo lang, lalaroin nyo laro, di ba? Sa ganyan talaga ako inis na inis sa mga ganyan At tinan mo dalawang magkasunod na laro tuloy, palagi lang mga kalaban natin sa first quarter at lumamang pa nga ata nakatose yung Vietnam sa Gilas, di ba? Bago nakahabol yung Gilas kasi nga feeling ata nila, tatambakan nila lahat ng mga kalaban nila dito At tawas mga tol, yung mga useless post, Diyos ko po, 6 minutes pa sa first quarter, penalty na kaagad ang Gilas. Ganyan ba naman ginagawa, Paul? Tingnan mo, yung mga ganyan, sundot na ganyan sa likod, mga tol, feeling kasi niyan, ay kaya ko agawan tong hype na to Kaya sumusundot siya ng ganyan. Again, ibig sabihin yan mga tol, kulang sa respeto ito, nag-pick and roll ang Malaysia rito ha. Nag-switch si Tito Boy. Maganda yung pagkakakonto si Tito Boy dyan no? Pero sa ilalim tingnan nyo natalo sa pwesto 139, diba? At kita-kita talaga, tinulok niya ito malun yun tuloy. Free throws na naman para sa Malaysia. Tapos ito pa mga tol no, bihirang mag-play talaga yung Gilas na to. Walang play halos kasi nga naman mga tol, 2 linggo lang ata sila nag-practice, diba? So kadalasan talaga makakita ka, mga isolation play lang yung ginagawa nila o kaya nag-pick and roll na lang sila.
Minsan nakikita ko, nag-i-spin pick and roll din sila ha. Pero talagang di smooth yung pagkaka-execute nila ng play nila eh. Nakakalamang lang palagi yung Gilas natin kapag nakakadepensa na sila at nakakapass pick sila, di ba? Pero kung half court offense na pag-uusapan natin, nako po, talagang marami pang kakainin bigas ang team na to eh. Asahan niya mga tol, kapag crucial na, nako po, aasa na lang siguro ang Gilas kina Sandara Parks o kaya kina Bulik para makapag-produce ng putos para sa Gilas. Tapos eto pa, 3-point shooting. Napansin nyo ba mga tol ha? Kapag baldugan ang Gilas sa 3 points, lumalamang talaga yung kalaban nila eh, no? At tapos kapag nakakashoot na yung Gilas sa 3 points, tsaka lang sila nakakahabol eh. Doon nga sa laban sa Malaysia, di ba? Nakashoot doon ng 3 points sila Sandara Parks tsaka si Bulik. Doon na nasimulan makalamang ang Gilas. Doon naman sa laban sa Vietnam naman, sobrang malas talaga Sandara Parks eh. Nag-practice ata kay Zainab kagabi kaya naubos ang bala eh. Buti na lang, nakashoot naman ng 3 points sila Mr. Ra tsaka si Bulik. Ayun, dalawang 3 points si Bulik tsaka sa 3 points si Tito Poy. Doon na nasimulan makahabol tsaka makalamang yung Gilas natin. Pero bago yan, pucha, dikit talaga yung laban. Lumabang pa nga naman malaki yung Vietnam eh, no? Sa buong roster ng Gilas ngayon, si Ferdinand, baldog sa 3 points. Si Luis Manzano, hindi ata tumitira ng 3 points. Si Fred Panopio, pwede na sa 3 points eh, no? Si Mr. Ryan, shooter talaga sa 3 points. Si Sandara Parks, depende na lang kung nag-practice si Zainab o hindi. Si Aljustin Chua, alam ko may 3 points too, pero hindi tumitira eh. Si Bulik, maganda yung tinitira sa 3 points. Si Bon Pesugal, shooter talaga sa 3 points yan, pero bihira gamitin. Si Abu Sayyaf Trotter, walang 3 points. Si Bea Malonzo, baldog sa 3 points. At tapos, si Allen Limang, tsaka si BJ Pre, hindi naman ginagamit. So meron na siguro ang Gilas na 3 o kaya 4 na players na pwedeng mag-click sa 3 points eh. Kaya ayun, ang ginagawa tuloy sa Gilas, kinukuyog talaga sa loob eh, no? Ganun palaging ginagawang depensa laban sa Gilas. Pero mga tol, merong X-factor talaga ang Gilas natin ha. Eto yung Baldog Brothers, nagalit kayong lahat. Una mga tol, itong si Ferdinand ha. Kasi ang dami talagang chances na sinahin ni Ferdinand. Tulad niya, tingnan mo, tutukan na eh. Baldog pa rin. Kasi mga tol, kaya naman talaga ni Ferdinand makapasok sa loob, diba? Ganyan, tingnan mo ang problema na talaga yung finish eh. Ang lakas ng pulso ng walang iya. Palagi malakas ang tira eh, no? Baldog na baldog eh. Kaya nga kung napansin nyo, ang dami nagagalit kay Ferdinand dun sa live chat, diba? Paano ba naman? Puro baldog talaga tinitira eh. Kaya ganyan, tingnan mo, libre na nga sa layup eh, pero wala pa rin eh. Makikita nyo rin dyan mga tol na kahit si Ferdinand nanghihinayin talaga sa mga ganyan sa play niya eh. Pero sa buong Gilas team na to mga tol ha, tingin ko talaga si Ferdinand yung best lasher ng Gilas team natin. Kaya kung sinasabing X-factor talaga si Ferdinand, nakakuha na nga ng foul eh Tulad yan, ina mo, napasin siyang bantay, nag-isolation siya rito ha. Crossover, naiwanan talaga yung bantay Kaya sinulubong na ang depensa, blocking foul daw sabi ni Rep. At saka importante talaga yung rebound ni Ferdinand para sa Gilas mga tol ha. Doon sa laban sa Malaysia, nakasapong rebound doon, dami no? O yan, offensive rebound, tsaka naputbang pa nga. Kakaiba rin si Ferdinand mga tol kasi kapag sa offensive rebounds, bumabaksot talaga siya Pero sa defensive rebounds, hindi ata bumabaksot to. Natapik na nga niya palabas. Kung hindi lang magbabaldog si Ferdinand mga tol, tingin ko talaga, posibleng isa siya sa maging susi sa isang magandang panalo ng Gilas sa SEA Games. Kasi di ba binababa talaga siya ni Coach Norman Black So yung mga chances na kukuha niya, sana lang talaga maipasok niya, hindi masayang Siguro mga tol, bawas-bawasan lang niya yung tira niya sa 3 points kasi kahit kailan talaga hindi ko nakita shooter sa 3 points ng Ferdinand na baldog na to. Baldog na nga. Tingnan nyo naman kasi mga tol, ang pangit din naman kasi talaga ng bitaw ni Ferdinand, diba? Tingnan nyo mabuti, no? Ang baba ng pwesto ng bola niya, halos nasa may mukata niya yung bola, no? O yun na nga, 4-3 na naman, baldog na naman. At isa pa, Ferdinand, yung turnovers, nako po, Ferdinand, tatamaan ka na talaga sa akin, dahil mo tinatapon sa sabaw, Ingatan mo na mabuti yung bola, dahil mo tinatapon, Hindi mo tuloy masabi kung kinakabahan ba ito si Ferdinand o kaya kulang talaga sa control sa bola, diba? Nagbababa pa lang ng bola, nabitawan, Yung tapa ko ng sabaw. Nakapasig yung Malaysia rito, tuloy-tuloy na yan, layup yan. Tapos syempre, yung isa pang X-factor dyan, eto mga tol, si Bea Baldog Malonzo, ang isa pang Baldog brother. Tapos yung ginagawa pa ni Coach Norman Black minsan, diba? Pinagsasabay pa niya yung Baldog brothers na parehong Baldog. Naku po, yan Baldog na nga. Pero yung Baldog Brothers na yan mga tol, maaasahan mo talaga sa rebounds, diba? Pero sa shooting parang hindi talaga So wag na lang siguro pagsabihin ni Coach Norman Black sa loob yung dalawa na yan. Kapag tumira si Bea Baldog Malonzo, napapapikit na lang talaga ako kasi most likely Baldog talaga. Kaya tinan mo ang layo ng tama tol, Baldog na Baldog Power forward yung pinapalaro sa kanya. So syempre, para siyang ginagawa stretch for dapat, diba? Kaso, wala mai-stretch kasi nga, baldog tong hype na to. Libre-libre na yan, Portre. Baldog na nga. Simula nung naupa ka sa BGC to, mga tol, na wala talaga yung laro, no? Ano kaya, mga tol? Matukan ko kaya ng malakas to. Baka sakali bumalik yung laro niyan. Tinan mo, baldog na baldog walang yan, no? Buti na lang, nakakabawi naman talaga siya sa mga rebounds laban sa Vietnam, ha? Nakailang rebound din siya, tsaka putback dito, no? Ito, crucial pa nga to. Naputback na nga. Nice.
At panghuli mga tol, kailangan talaga seryosohing maigi ng gilas ang bawat laban, di ba? Kulang talaga sila sa practice dito eh. Pero it doesn't mean na kapag nag-play sila, parang nag-practice din sila sa mga play nila ha. Yung mga skills sila, ang lalamya talaga na ganito eh. Kahit sa mga backshot, Diyos ko po naman. Hindi ba kayo tinuruan bumaksot ng mga coaches nyo ha? Pagkatira, gagawin nyo, titingin sa bola, di ba backshot? Kaya tingnan mo, nakakabad rin talaga eh. Bumaksot kayo ha, seryosohin nyo ha? Every play counts talaga. Hindi pwede papetiks-petiks sa umpisa at hahabol na lang sa second half. Hindi pwede ganon ha. Humasel kayo, lumabesa kayo ng tama, sipagan nyo sa loob, mag-usap kayo, huwag kayo magbubuhayan. Unang segundo pa lang dapat at hanggang pumatak sa huling segundo, seryosohin nyo yung laro nyo kasi hindi lang to basketball mga tol eh. Etong SEA Games ay ang kaisa-isang tournament na matagal nang dominated ng Pilipinas, di ba? So kapag natalo kayo dito, naku po, masakit talaga yan, hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng mga Pinoy. So ayun mga tol, no, tingin ko talaga ha, delikado talaga ang gilas na to ngayong Southeast Asian Games. May tulog talaga to eh. Kapag hindi sila nag-improve at nakakatapat nila yung Thailand o kaya Indonesia, posible talaga may tulog tayo dyan eh. Kapag yung laro nila, kapareho pa rin yung laro nila sa Malaysia at sa Vietnam. Naku po, todas talaga tayo kapag ganoon. Kapag nakalamang ng double digits ang Thailand o kaya Indonesia sa first half, malamang matalo talaga tong gilas na to eh. O ano pang imagas, mga hater ng Baldog Brothers.